Makulimlim ang umagang iyon sa talyer palengke ng San Dionisio. Amoy timpladong asin at nabilad na isda ang humahalo sa alinsangan. Pero nakatunoknok pa rin sa unahan ng pasilyo si Alona Fajardo, 22 taong gulang. Nakabalabalang ng lumang lampin sa buhok at suot ang manipis na bestidang kupas. Habang inaayos niya ang sunod-sunod na kahon ng tuyo sa marupok na mesa, umaalong alikabok ng galunggungang tumutusok sa ilong pero hindi iyon alintana. Magmula nang ma-stroke si Mang Berto, siya na ang umaako ng puhunang 3 sakong tuyo upang maipambiling gamot sa ama at pangmatrikulang hinihintay ng kapatid. Sa bawat hawak niya sa tuyo, iniisip niyang bawat piraso ay 1 sentimong malapit sa pangarap. Masuklian ang disiplinang ibinuhos ng yumaong ina at matakasan balang araw ang mabahong pasilyong ito. Halos 10:00 na nang pumasok sa palengke ang 5 sasakyang may plakang diplomatiko, nakapila sa tapat ng front gate. Bumaba roon ng 3 propesyonal na nakasuot ng maninipis na blazer, sina Patrick, Hana at Miguel, bagong salta mula sa head office ng Landway Supermarts. May dala silang DSLR at notebook para raw mag-survey ng presyo ng dried goods, pero bukod sa halaga ng tuyo, tila mas interesado silang lamukutin ng kamera ang kakaibang mundo ng palengke para gawing content sa social media. Agad na pukaw ng grupo ang tindahan ni Alona. Hindi dahil sa pagkaayos ng paninda, kundi dahil sa gusgusing aprong nakapulupot sa baywang at sa luha na hindi niya namamalayang nag-uusling sa gilid ng mata. Nagsiklab kasi ng iritasyon ang laway ng nabulok na isdang nagprito sa kabilang pwesto. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Guys, check this out! Tili ni Hana sabay lapit sa pagitan ng kahon-kahon. Miss, magkano tuyo mo? With feelings, sabay hagig-hig. Inilabas ni Miguel ang phone, nagsimulang mag-live. Uy, patikim ng fishy attitude! Sigaw naman ni Patrick. At sa harap lang daang online viewers, itinuro si Alona na parabang exhibition. Amoy yaman ba yan? Biro nila. Sumiklab ang tawanan habang kinukunan nila ng close-up si Alona. Kahit sinusubukan niyang lagyan ng plastic cover sa kanyang mga paninda, nanginginig ang kanyang kamay at nagnanaknak na ang hiya sa dibdib. Sa likod, nakisalo ang ilang tsismosa, nagtatawanan parang sinabuyan ng alak. May nagpakawala pa ng, hala, sosyal na tuyo, at natabig ang isang kahon. Kumalat ang tuyong bango sa sahig. Tinulungan sana ni Mang Pedro kapit pwesto, pero pinigilan siya ni Alona sa mahinang bulong na, uunawahin ko na lang sila, kuya. Pinulot niya ang isda, inilagay sa supot na hindi na pwede sa display dahil nabasa. Habang nilalapastangan ng ka-shooter ang dignidad niya, napansin niyang dumaraan ang isang matandang lalaking putian ng buhok, nakabarong, may nakasunod na 2 bodyguard at may hawak na baston na mukhang mamahalin. Saglit na nagkabanggaan ang mga mata nila. Ibinalik ni Alona ang tingin, nagmano sa luma niyang kwintas, taning alaala ng inang si Rosa Fajardo Ramirez, kwintas na may ukit na letrang F. Nagpatuloy ang araw. Habang ibinibilad ng araw ang kanyang pawis, tumawad ang mga suking magbabalot, dumugtong ng mga preskong estudyante, ngunit tuwing tataas ang benta, bababa rin ang loob niya sa bawat nakatatak na amoy tuyo joke na ahey, nag-viral na raw sa TikTok. Sa kalagitnaan ng tanghali, dumating si Kuya Noel, isa sa mga kargador na matagal nang nakakakilala kay Alona, dala ang sombre. Nay Alona, pinasuyo raw ni Kapitan, sambit niya. Agad binuklat ng dalaga, nakapaloob ang sulat na galing sa Community Outreach of FR Holdings. Nakasaad, may planong scholarship grant para sa anak ng pumanaw nilang empleyadong si Rosa Fajardo Ramirez. Dating secretary daw sa Central Office bago maaksidente at nawana sa records. Nakapirma sa dulo ang Federico Ramirez, CEO. Nanganlambot ni Alona. Federico Ramirez ba yung lamamang chismis? Na bilyonaryong may-ari ng Feragon Hotels, Landing Airlines at ilang real estate skyscrapers? Bakit nakapangalan sa kanya? Inisip niya lang na baka panluloko o marketing. Pinuksot niya ang papel, pinuslit sa bulsa, hinilikan sa isip ang alaala ng ina na laging sinasabing, itago mo sa puso mo kung sino ka anak ha, darating ang liwanag.
4:00 nang bumalik ang team ni na Patrick. Ngayon dala na ang crew ng LED panel. Ipinasok ang malalakas na ring light para mas makunan. Miss Tuyo, aba, nandito pa. Masama talagang mag-ambisyon, no? Sigaw ni Miguel. Sabay akmang tatapikin ang balikat ni Alona. Pero isang palad na mas matigas ang humarang. Si Mr. Federico Ramirez mismo. Ang matandang nakita niya kanina, ngayon nakatayo sa pagitan ng dalaga at ng 3 mapanunya. Napasinghap ang ilang tinderong nakakita ng mga balita. Balitang top 5 Forbes riches sa Pilipinas tong si Don Federico. Excuse me mga iho at iha, bakit ninyo binabastos ang dalagang ito? Tumawa si Patrick, hindi pa rin nakakilala. Sir, content lang po, para trending. Smells like success. Tinampal ni Hana ang hangin. Ya, masaya lang. Ngunit nagpakilalang mahinahon si Federico. Dinukot ang isang gold-edged card mula sa coat pocket ng bodyguard at iniabot. Nang mabasa ni Patrick, FR Holdings Group Chairman, nanlamig ang palad. Nang hina ang tuhod ni Hana, si Miguel umiwas ng tingin. Lalang tumalim ang tingin ni Don Federico. Kung kontento ang hanap ninyo, heto ang tunay na kwento. Isang dalagang kumakayod para sa pamilya. Umikot siya kay Alona, hinawakan sa balikat. At kung may karapatan mang pagtawanan siya, ako yon, dahil ako ang nagkulang. Nag-iyakan ang ilang tinderang saksi, nag-usisa ang mga bumibili. Tat? Ano? Pautal ni Alona, nanginginig. Dahan-dahang binuksan ni Federico ang kwintas sa leeg ni Alona. Likod nitong naka-engrave, FR. Pinunasan niya ang sariling luha. Noong nagbuntis ang iyong ina, natakot siyang masira ang pangalan ko, kaya't nagsikap siyang lumayo matapos kami magkahiwalay. Hinanap ko siya pero huli na. Pinili niyang magpagong simple, magpalaki ng batang may dangal kahit sa dumi ng palengke. Nag-ambahan ng tao, nahinto ang kalansing ng timbangan. Anak, patawad. Pabulong ni Don Federico, nakaluhod bigla. Yayakap si Alona kahit mabaho ang isda, kahit mapupunit ang mamahaling barong. Humagulhol ang dalaga, tumulo ang sipon at luha, pero yakap niya ang lalaking dati pangalan lang sa dyaryo. Lumikha ng ulos ang katahimikan, napalitan ng bulaslas ng pagsisisi. Si Patrick, nag-deactivate ng livestream, si Miguel, pinatay ang camera. Sir, nanginginig na ingay niya. Di namin alam, patawad. Ngulit nagtindig si Federico, sumalo sa balikat ng 3. Siguraduhin niyong maitutulong kayo. Simulan ninyo sa paghihingi ng kapatawaran at paglalathalan ng totoong buhay ng mga mangangalakal. Kinabukasan nagulantang ang social media. Trending ang video ng bilyonaryong yumakap sa tindera. Hindi sa gawa ni na Patrick at Hana, kundi sa clip na nagmula sa CCTV ng palengke at ipinost ng pahayagang nag-cover matapos kumalat ang balita. Tumabo ng milyong views, nilapitan ng news outfit si Alona, inalok ng scholarship, inimbitahan bilang speaker sa Women's Empowerment Forums, ngulit mas malaki pa ang ginawang aksyon ni Don Federico. Binili niya ang luma at maruming seksyon ng palengke, pina-renovate, nilagyan ng maayos na kanal at malamig na ventilasyon at sinabing ipapangalan sa Rosa's Dry Goods Hall, rent-free sa lahat ng tinderang dating kapitbahay ni Alona. Sa grand reopening, suot ni Alona ang unang desenteng bestida na binili niya sa sariling ipon. Ayaw niyang umaasa agad. At sa loob ng kamay ni Alona, hawak niya muli ang tuyo pero ngayon may label na, Fajardo Ramirez Premium Sun-Dried. Hinalikan niya ang noon ng ama. Pa, kahit anak ako ng bilyonaryo, gusto kong patunayan na hindi kailangan yumaman muna bago igalang ang mga mangangalakal. Tumango si Don Federico, proud na proud. Sa gilid, sina Patrick at Hana, nag-host na ngayon ng CSR event, bit-bit ang panibagong advokasya. Kilala niyo ba ang tindera sa palengke? Baka anak siya ng pangarap na mas malaki sa inyo. At tuwing dudungaw ang araw sa bubong ng bagong palengke, makikitang nakatayo si Alona sa stall A1, naglaladpit sa tuyo. Nakangiti ngayon, hindi dahil sa salapi, kundi sa dignidad na matagal ng umalingaso kasama ang alat at amoy ng isda at ngayoy kinakampay sa hangin ng chismis. Minsang nilait ang dalaga, pero ngayon ay naglilihi siya ng bagong kwento na hindi lang tungkol sa kayamanan, kundi sa paghingi ng tawad ng mundo sa simpleng puso na matagal nang naglitiyaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.